Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela John Agner at welcome po sa aking Day 151 Daily Devotion ni Pastora Sal Ocampo. At para po ngayong araw ay ang pagpapatuloy ng series about the Emmanuel, God with us. At ang scripture po na ay at ang topic po natin ngayong araw, December 26, 2024 ay the divider of time. At ang scripture po natin ngayong araw ay Galatians 4 verse 4 to 5. But when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. Sa Tagalog naman po, subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak sa isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan, upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkupkop bilang mga anak. And teaching number 1, Jesus divided time. Number 1, Old Covenant Law and New Covenant Grace. Sabi po dito na dati daw po na nung pinanak ng ating Panginoong Diyos ay meron po tayong Old Covenant Law na ito po ay batas na kung saan wala pa po yung panahon, and ito po ay before Christ. Ito po ay BC. And the New Covenant Grace ay ito naman po yung New Testament na Bible na ito po ay AU yata po yan. And ito po yung dalawang nag-divide sa atin when Jesus is pinanganak na po. And teaching number 2, Old Creation and New Creation. Ito naman po yung Old Creation, ito po yung mga ito po yung dati pa pong creation, and meron din pong New Creation. Tayo po is, sabi po tayo daw po ay old creation, but when Jesus gave to us, and tayo po ay naging repent, tayo po ay nawalan na po ng kasalanan, tayo po ay nakilala na po natin ng ating Panginoong Diyos, kaya po tayo po ay naging new creation na din ng ating Panginoong Diyos. And teaching number 3, Old Self and New Self. Ito naman po yung sa sarili natin na dapat po na baguhin natin yung lumang tayo at baguhin natin na meron na tayong new self sa sarili natin. And application number 1, level of our commitment to Jesus. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin na dapat po na patasin natin or i-level up po natin yung commitment or pagiging malapit natin sa ating Panginoong Diyos. And application number 2, live our new creation identity in Christ. Sabi naman po dito na apply po natin sa sarili natin na isabuhay po natin yung bagong creation na binigay sa atin ng ating Panginoong Diyos na kakilanlan sa sarili natin, dahil nga po siya po yung tanggap ng mga kasalanan natin, na nagpapasalamat po tayo sa Kanya. Kaya po nabago po yung identity na mayroon tayo, and naging new creation po tayo, na dapat po isabuhay natin ito, dahil ito po ay pinakamagandang importanteng regalo na bigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. And application number 3, let go of our fast life and bad behavior. Sabi naman po dito na apply po natin sa sarili natin na alisin na po natin yung mga dating buhay or mga masamang gawain natin sa buhay natin, at baguhin na po natin ito, dahil nga po may new creation na tayo at may Christ identity na po tayo na bago, na dapat layuan natin yung mga masama, yung past life na nagawa natin. And discussion, are we being transformed into new identity in Christ? Para po sa akin at para po ngayong araw na tayo po talaga ay na-transform simula pa lang po na pinanganak ating Panginoong Diyos, at nung siya po ay napako sa krus at tinanggap niyo po yung mga kasalanan na dapat kasalanan po natin at tayo po yung paparusahan. But ang ating Panginoong Diyos po ang naparusahan. Kaya po
simula nun ay nabago po ay ang identity natin at nawalan po tayo ng mga kasalanan na sa old creation at tayo po ay naging new creation na ng ating Panginoong Diyos. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.